pumili ng Appreciate card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang gustong bumalik sa inyong buhay. I kinda like sense na kung sino man ito siya ay mapagsamantala sa kabutihan ng iba. I kinda like feel na marami ka na pagdaanan dahil sa kanyang kagagawan. At I kinda like sense na talagang pinagsisihan mo na nakasalamuha mo itong taong ito. Parang siyang problem child. At pagdating din sa iba, ganun din. Parang siya rin yung problema ng ibang tao. At yun yung nangyari sa'yo. Na nung dumating siya, parang nagkagulo-gulo yung iyong buhay. I kinda like sense na whomever this is, sa ngayon siya ay single. I kinda like sense some of them are single dad or maybe single mom. Yun nasa sense ko. I kinda like feel na kung ano man ang ginawa niya sa'yo, it backfire back to them. At na-sense ko rin, parang din akong naiiyak. Siguro yung sitwasyon niya sa ngayon na naiiyak siya. Maybe kung sino man siya, gusto niya siguro makipag-ayos sa'yo. Kahit kaibigan lang, yun yung nafe-feel ko. Pero parang, I kinda like feel na binetray ka niya eh. Okay? At hindi ganun kadali na mapatawad mo siya. I'm not sure if you're aware about the betrayal. Okay? So, anyway, ito yung card mo. So, we have this grateful card, tsaka ito. So, anyway nga, nag-break kayo. At itong taon na to, parang feeling niya, laking pasasalamat niya na dumating ka sa kanyang buhay with this grateful card. But ito nga, nag-break kayong dalawa or nagkahiwalay kayo. So, ngayon, nalulungkot siya kasi wala kang pakialam sa kanya. Okay? Hindi mo siya gustong balikan. So, anyway, siguro sa ngayon meron ka ng karelasyon. At ito yung binabalak niya mangyari na i-break niya yung inyong connection with the other person na you're eyeing on or can be karelasyon mo na. Parang gusto niyang masira yung connection mo with other people. Okay? Ayun nga, kasi naiinis siya. Kasi siguro with the nightmare being here, napapanaginipan niya siguro na meron ka ng iba. Maybe binigay sa kanya yung panaginip na yun para hindi na niyang guluhin yung iyong buhay. Okay? Kasi sa ngayon, okay na yung buhay mo. And you're definitely proud sa iyong buhay. Maybe sa iyong karelasyon din. Pinagmamalaki mo yun. Okay, at lumayo ka na talaga totally sa kanya and you're definitely protecting yourself from this person because you're aware na kung sino man ito mapansamantala siya, yung nafe-feel ko parang manggagamit siya. Okay? At ayaw mo sirain niya kung ano man ang pinagpa-proud mo sa ngayon. Maybe it's business or pwede rin sa career. Siguro napansin niya siguro din na yumaman ka or umasenso. That can be. Basta may pinagmamalaki ka and you're definitely protecting it. Kasi ayaw mo na mangyari or maulit dati na ginamit ka. Okay? I feel na ginamit ka niya siguro sa pera. Maybe on the past. Maybe whomever this is, he or she is a gold digger. At yun nga, may away nga kayo. As you can see, nisip niya na kung bumalik siya sa iyong buhay, aawain mo lang siya kasi you're definitely protective na. Para natuto ka na sa pagkakamali mo noon. Maybe you used to be someone na hinahayaan mo lang, may pagkahinhin ka, hindi ka lumalaban, pero sa ngayon palaban ka na, ibang tao ka na. Kasi yung dahilan mo naman, ayaw mo na masaktan uli. Or ayaw mo nang maranasan yung disaster na naranasan mo with this person. Okay? So, sa ngayon, as you can see, maybe you are definitely in a relationship right now with the one. Okay? At gustong-gusto mo yung iyong connection. Kung di man yun, kung hindi nag-resonate sa'yo yun, ibig sabihin lang nun is, yung hanap mo ay yung tao talaga na
talagang mamahalin ka authentically. Hindi yung pagsasamantalahan ka and so on. Kasi with the light being here, parang nadala ka na or natuto ka na sa past. Alam mo na kung ano yung gusto mo makasama habang buhay, okay? Siguro dati na naranasan mo itong taon na to kasi maybe on those times you're not really aware kung ano talaga yung gusto mo sa connection. And I'm really happy that you changed and nag-iba na yung iyong perspective din. So yeah, this got appreciate card. So maybe this is your energy. Nasa ngayon masaya ka sa iyong buhay and you're definitely proud of what you achieve. At ganun din sa iyong relationship, if ever you do have a connection, talagang masaya ka doon. At ayaw mo nang pabalikin kung sino man itong I feel na ahas sa iyong buhay. Alright? So anyway, let's see what else do we have here. Okay, talaga strongly talaga yung mapagsamantala. Paulit-ulit siya lumalabas sa energy ng taong ito. So, this is an easier way. So, whomever this is, it's not an easier way, okay? Kung sino itong tao na to, gusto niya talaga na i-direct mo siya sa kanyang life. Kasi feeling ko walang-wala siya sa ngayon. Parang walang direction yung kanyang buhay, and maybe this person is thinking na kung dumating ka sa kanyang buhay, magkakaroon uli ng guide sa kanyang buhay. So, you have this charm in reverse, whomever this is. This person, okay, tell you honestly, he or she is not that charming. Hindi ka naaakit sa kanya or wala nagkakagusto sa kanya. So, we have this one kasi wala siyang charm. Okay, so we have the sun in reverse. So, kung sino man ito guys, siya ay malungkot sa ngayon. Kabaliktaran ng nararamdaman mo sa ngayon. So, we have this one in either way. So, it's definitely sad guys. Kasi naisip ko na you do have a potential to be this way in the past. Pero nabanggit ko kanina na parang ginulo niya yung iyong buhay. Nagkasira-sira yung buhay mo dahil sa kanya. So, yun yung napagdaanan mo with this person. So, we have this one in reverse. So, with regards sa career guys, hindi siya actually parang emperor or empress energy. Siya ay actually hindi pa nandun sa point sa kanyang career, okay? Hindi pa siya achiever sa career. So, you also have our gateway in reverse. This is actually sad, guys. Kasi ito yung binabalak niyang gawin na hindi ka napaalisin sa kanyang buhay. Meaning, kung bibigyan siya ng chance or pagkakataon with you, mangyayari niyan is gagawin niya uli stuck ka sa kanya or stagnant ba sa iyong buhay. Siguro ito yung tao na nahihirapan kang lumayo. Okay? Kasi ito yung tao na parang mahigpit yung kanyang hawak sa'yo, honestly speaking. Anyway, so, yun yung binabalak niyang gawin na once what do you call this? Once na nandun ka na sa kanyang buhay, hindi ka na niya papakawalan. Okay, so mag-ingat kayo guys. So, you have this one in reverse. So, inisip niya na kapag dumating ka sa kanyang buhay, siya ay magiging masaya na sa kanyang buhay. So, anyway, let's see what else do we have here. So, pasensya na sa ingay. So, maybe that is a sign din na madalas yung pagtatalo sa inyong connection before. At ganun din yung mangyayari, guys, kapag nakita kayong muli. Aawain nyo lang siya. Kasi sa mga napagdaanan mo sa iyong buhay with this person, at I kinda like feel na hindi mo makakalimutan yung mga masasama niyang ginawa sa'yo. I kinda like feel din na may babigat kang kalooban sa kanya. Wala ka talagang gusto. Parang manhid ka sa kanya. Yung nafe-feel ko. I kinda like sense ahas ng lipunan. Okay, this could be somebody who definitely betrays. Kaya wag mo na siya dapat pabalikin. Kahit nasabihin natin as friends, no. Okay, that's really a bad sign. Another.
You could be somebody na introvert sa ngayon kasi ayaw mo masira na yung iyong buhay dahil nga sa taong ito. Maybe you're definitely aware na siya ay di mabuting tao sa iyong buhay. Okay? Na-sense ko rin guys, mag-ingat kayo kasi nafe-feel ko na meron evil entities sa kanya within. And if a person has that, kung hindi niya makontrol yung kanyang sarili, like example, nakainom, baka kung ano yung gawin niya, okay? So, might as well na lumayo ka na lang sa kanya at wag mo na rin siyang tanggapin as a friend. So, we have this one in reverse. So, yun nga, ito yung tao na walang pakiramdam or hindi siya marunong magmahal. Yun yung kanyang pag-uugali. At I kinda like feel na ito yung nangyari na lumayo ka kasi isa rin dahilan doon. Kasi hindi mo natagpuan sa kanya yung pagmamahal na inaasa mo kasi hindi nga siya marunong magmahal. Ito siguro yung tao na gusto niyang mahalin mo siya pero yung kapalitan wala. Wala siya may bibigay sa'yo kahit pagmamahal wala. I kinda like sense na may pagka-judgmental din siya. So, we have this one. So, ito siguro nangyayari sa kanya sa ngayon. Kaya kanya gustong pabalikin kasi siya ay nalulungkot sa ngayon. At maybe naghanap siya ng karamay or makausap sa ngayon. So, justice is in reverse. I kinda like see na ito yung tao na unjust. Honestly, at hindi mo talaga siya mapagkakatiwalaan. I kinda like feel this is somebody na I feel nakabaliktaran mo ng pag-uugali mo. So, with the Queen of Swords being in reverse, ibig sabihin lang nun, ito yung tao na parang hindi siya marunong magdala. Example, kung magkakanegosyo man siya, hindi siya marunong mag-handle ng negosyo. Para magulo lagi yung kanyang isipan at hindi rin siya okay with regards sa decision making. So, we have this one. So, marami tayong cards na ibig sabihin ay lumayo. Okay? So, yun nga, lumalayo ka sa kanya. Ayaw mo siyang pabalikin. Kung sakali mang bumalik siya, lalayo ka pa rin sa kanya. Okay? So, anyway, ito yung energy mo sa ngayon. Maybe nakita ka niya na sa ngayon meron kang pera at ngayon ay umaangat ka with regards sa iyong buhay, sa iyong career. At ikaw ay introvert at nagtataka ka kung ba't niya nalaman. Baka naman kasi pinagchichismisan ka ng mga tao sa paligid mo. Maybe by your friends, maybe by your relatives, okay? Who knows? Nalaman lang niya. Kahit anilihin mo yan, guys. Okay? So, we have the Page of Swords being here. So, nagbabalak siya na bumalik sa iyong buhay. Na I really feel na itong tao na to ay single siya talaga sa ngayon. At siguro ko yun na ayaw niya na pwedeng makasalamuha pero ayaw mo. So, you have this one in reverse. So, wala siyang ibang option. Ibig sabihin lang noon na ikaw ulit natipuan niya at maybe wala rin talaga nagkakagusto sa kanya with a charm even in reverse. As you can see, pati rin sa cards na to. So, you're the King of Wands. Ito yung tao siguro na, very passionate, At I kinda like feel na you don't like it. Ito rin yung bagay na ayaw mo sa kanya. So, we have this Knight of Pentacles in reverse. Ito yung tao na waldas sa pera. Kasi hindi siya marunong mag-save ng pera. Ganyan pinapakawalan yung pera niya. Kapag nakuha na niya yung salary, hindi siya marunong mag-ipon, hindi siya marunong mag-handle ng negosyo, and so on. I feel na isa rin yun sa dahilan kung ba't mo siya iniwan kasi siya ay burden sa yung buhay. At yun nga, buo na yung iyong isip na ayaw mo na siyang balikan. So, kung sino man ang gustong bumalik sa'yo, I kinda like feel na this is definitely an ex na maybe ginamit ka sa pera kasi yun yung nafe-feel kong energy. I kinda like feel na waldas siya. So, mag-ingat kayo sa taong ito at huwag nyo na siyang pabalikin sa yung buhay kahit na friends kasi hindi ko gusto rin yung energy na siya ay actually nagbe-betray. Okay? So, anyway, that's it guys and God bless all of you.